Bago natin simulan ang Part 6, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Lumipat siya sa respawn point at iniulat ng sistema na napatay siya ng isang manlalaro. Ang respawn sa Redleaf City ay magsisimula sa loob ng 3 segundo. Bumaba ng isang antas ang kanyang level, at nabawasan ng 100 ang mastery ng lahat ng kanyang mga kasanayan. Nakipagkita siya sa kanyang mga nahulog na kasama at galit na tinanong kung ano ang ginagawa nila at bakit sila nakatayo lamang doon. Sinabi niyang suriin nila ang kanilang mga inventaryo at bilangin ang kanilang mga nawala. Pagkatapos nito, binuksan niya ang kanyang inventaryo at nakita niyang nawawala ang skill book. Galit na galit siya at sumigaw na pupunta sila sa Darkmoon Valley. Siya mismo ang papatay sa tanga na iyon. Sa sandaling iyon, may nag-imbita sa kanya sa isang video call, at tinanggap niya ito. Sumigaw siya sa system window, "Sino to? May huling hiling ka ba? Bakit mo ako iniistorbo sa napakahalagang sandali?" Narinig niya ang boses ni Brother Shang mula sa system window na nagsabing isang araw pa lang ang lumipas mula noong huli silang magkita, ngunit parang lalo pang sumama ang kanyang ugali. Biglang kumalma si Flaming Tiger at medyo nahihiyang nagtanong kung ano ang dahilan ng kanyang tawag. Sinabi niyang pinapagalitan lang niya ang kanyang mga tauhan kaya huwag itong dibdibin dahil hindi yun para sa kanya. Galit na sinabi ni Shang na tingnan niya ang ginawa niya. Tingnan niya kung ano ang nangyari sa mga shadows sa Redleaf City, at naglakas loob pa siyang umasta ng ganoon. Simula ngayon, hindi na siya squad leader. Kung hindi siya makakaabot sa level 2 bago siya makarating sa Redleaf City, mas mabuti pang umalis na siya sa guild dahil hindi nila kailangan ang walang silbing basura. Tinapos ni Shang ang tawag, na iniwang naguguluhan si Flaming Tiger, at saka siya sumigaw ng galit sa pangalan ni Sher Fang. Samantala, may tinitingnan ang ating bida sa system window habang ang kanyang kaibigan ay nagtitipon ng ore. Lumapit ang kaibigan niya at may ngiting sinabi, "Ang Flaming na iyon ay nag-iwan ng isang napakagandang regalo para sa atin. Isipin mo na lang ang hitsura ng mukha niya pag nag-revive siya." Tumugon ang ating bida na tiyak niyang magagalit ito ng sobra na parang lalabas ang usok mula sa tenga nito. Tiningnan niya ang skill book na nakuha niya, at iniulat ng sistema na maaari niyang makuha ang skill na Stormblade ng normal na kalidad. Ang skill na ito ay nagdudulot ng sunod-sunod na sorpresa ng mga atake sa kalaban mula sa tiyak na distansya. Matapos gamitin ito, tumataas ang movement speed at attack speed ng 15% at 10%, ayon sa pagkakabanggit. Tumagal ang epekto ng 3 segundo, na may cooldown na 5 segundo. Matapos basahin ang paglalarawan, sinabi niyang ang skill na ito ay dinisenyo upang supilan ang mga kalabang mas gustong lumaban mula sa malayo. Bukod sa mas mataas na damage, nagbibigay din ito ng buff sa gumagamit. Napahanga si Blackie at sumigaw na gusto rin niya ng ganoon. Tumugon ang kanyang kaibigan na, "Kung ganoon, maghintay ka na lang hanggang sa." Bumisita muli si Flaming Tiger sa kanila at bigla niyang napansin ang kakaibang bato sa lupa na naiiba sa lahat ng iba pa. Sinabi niya na ito ang unang beses niyang nakakita ng ganitong bagay. Ang batong ito ay sobrang madilim na berde. Sinabi ni Xiong na ito ay isang star crystal, isang bihirang ore na may 1% lamang na tsansa na mahulog. Sa narinig, literal na naging anyong yen ang mga mata ni Blackie at sumigaw na ito ay isang tunay na kayamanan. Sinabi ng ating bida na sa ngayon, wala pang halaga ang batong ito, ngunit habang tumatagal ang laro, tataas ang presyo nito hanggang sa umabot sa halaga ng buong mga lungsod. Sinabi niyang kalimutan muna ito dahil kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi pa rin ito maiintindihan. Malalaman niya ang lahat sa tamang panahon. Kinamot ng kaibigan niya ang ulo nito na may ngiti at sumang-ayon.
Matapos iyon, bumalik sila kay Jack, at habang tinitingnan ang maliit na tumpok ng mind ore, sinabi nitong maganda ang nagawa nila. Natapos nila ang unang yugto, ngunit kailangan nilang ipakita pa ang kanilang lakas. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang system window sa harapan ng ating bida na may isang hidden quest, The Path of the Blacksmith. Kailangan niyang patayin ang elite Cobalt Chieftain sa Scarlet Star Mine sa loob ng 1 oras. Nagulat siya sa kondisyon ng quest at nagtanong kung bakit ito iba sa natatandaan niya. Ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa pangalawang yugto. Ang elite Cobalt Chieftain ay level 5 lamang, ngunit may kukumpara ito sa isang dungeon boss. Kahit mababa ang level nito, may tsansa lamang manalo ang mga manlalaro kung magsasama-sama sila. Napansin ni Blackie na tila nagulat siya, kaya tinanong nito kung may problema. Sumagot siya na wala, nakatanggap lang siya ng medyo mahirap na quest. Ngumiti siya at sinabing kung siya ang mamumuno, madali nilang malalampasan ang anumang quest. Nakasalungat ang mga braso ni Sharon at pinaalalahanan siya na 1 oras lang ang nakakalipas. Nanginginig siya sa takot. Saan daw nanggaling ang kumpiyansa niyang iyon? Napagdesisyonan niyang huwag na itong patulan at sinabi niyang kailangan lang nilang sumunod sa lahat ng kanyang utos at huwag magpakakampan. Sa sagot na ito, kinamot ni Blackie ang ulo niya na may awkward na ngiti. Nakarating sila sa minahan at hinarap ang mga halimaw. Kinuha ni Sharon ang kanyang espada at sinabing oras na para magsimula. Bigla siyang sumugod at ginamit ang bagong kasanayan na Stormblade, nilampaso ang lahat ng halimaw sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, ginamit naman ng kaibigan niya ang Darkness Arrows. Maraming halimaw ang namatay dahil sa kanilang mga pag-atake, at ang ating bida, ay itinaas muli ang espada sa kanyang ulo at malakas na sumigaw, ibinigay ang huling matinding atake. Di nagtagal, lahat ng halimaw sa kuweba ay natalo. Ngumiti si Blackie at sinabi na parang wala na sa kanya ang pumatay ng mga kobold. Tumugon ang kanyang kaibigan na masyado pang maaga para mag-relax. Hindi pa nila nasisimulan ang pangunahing bahagi ng quest. Biglang yumanig ang mga dingding ng kuweba. Nag-aalalang sumigaw si Blackie, nandito na ang boss. Narinig nila ang malalakas na yabag sa kanilang harapan. Tumangala si Sharon sa napakataas na halimaw at sinabing ito ang kanilang target. Isang napakalaking Cobalt Chieftain na may rank 5 ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang heavy armor skill nito ay nagpapababa sa epekto ng mga atake. Ang regeneration ay nagbabalik ng 2% ng maximum health tuwing 5 segundo. Ang Giant's Body ay nagbibigay ng resistensya laban sa knockback, stupor, at iba pang control skills, habang ang Powerful Strike ay nagpapataas ng tsansa na mabasag ang block at nagpapababa ng pagkakataon ng parry. Nakita ni Blackie ang health bar ng halimaw at nag-aalalang sumigaw, higit sa 2,000 ang buhay niya. At may regeneration pa. Napakunot noo si Sharon ngunit may bahagyang ngiti siyang sinabi, may time limit pa ang quest na ito. Sa ngayon, 19 na minuto na lang ang natitira. Malakas na umungol ang Cobalt, at nervyosong tinawag ni Blackie ang kanyang kaibigan, tinanong kung sigurado ba itong kaya nila itong talunin. Sinabi pa niya na kahit kalimutan na nila ang napakalaking health nito at hindi ka panipaniwalang depensa, isang tama lang ng napakalaking palakol nito ay tapos na sila. Sumagot si Sharon, hindi ko alam, pero kung mabaigaw tayo, mabigat ang magiging kapalit. Isa lang ang pagkakataon natin. Kapag pumalpak tayo, wala nang pangalawang beses. Binuksan niya ang kanyang inventaryo at kinuha ang bagong espada niya, sabay sabing wala silang ibang pagpipilian kundi ibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Biglang may mga imahe na sumagi sa kanyang isipan, isang araw, napapalibutan ng 1,000 miyembro ng Kalabang Guild,
kinuha ng Scarlet God of War ang kanyang mahiwagang sandata na Scarlet Ghost Axe at nilipol silang lahat. Sa labanang iyon, nakilala siya at naitatag ang dakilang imperyo ng God of War. Ngunit, may mga taong naging alipin ng kanilang sariling mga sandata at pagtanggi. Tinatawag silang Genas. Tinanong ng sistema kung nais niyang itali ang mahiwagang sandata na Blade of the Abyss sa kanyang sarili. Sumagot siya, kahit mga baguhan kayang kontrolin ang mahiwagang sandata. Hinding-hindi ako magpapatalo sa mahihina at nabubulok na hanggal, lalo na pagkatapos ng aking muling pagkabuhay. Sinabi niya sa sistema na pumapayag siya. Pagkatapos nito, iniulat ng sistema na kinakailangan ng isang voice command. Natanggap ang binding, at hindi na ito maaaring baguhin. Lahat ng kahihinatnan ay ipapataw sa manlalaro. Matapos iyon, ang mahiwagang espada ay nag-activate, at itim na mga kidlat ang nagsayaw sa paligid ng ating bida. Isang makapangyarihang itim na dragon ang nagising sa loob niya, at ang kanyang espada ay binalot ng kadiliman na kumalat sa kanyang katawan. Iniulat ng sistema na matagumpay niyang nabind ang mahiwagang sandata na Blade of the Abyss sa kanyang sarili. Ang kanyang antas ay ibinaba sa 0. Bahagyang nag-alala ang kanyang kaibigan at tinanong kung bakit biglang bumaba ang kanyang antas. Sumagot siya na huwag itong mag-alala dahil mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Ang Blade of the Abyss ay isang mahiwagang sandata na may 24th attack power. Nagdadagdag ito ng 10 sa lahat ng attributes at 3 sa attack speed. Divine Might, binabaliwala ang mga atake mula sa mga halimaw na mas mababa sa level 5. Comprehension, may 15% tsansa na magdulot ng dobleng pinsala. Curse, may 10% tsansa na i-cast ang Curse of Doom, na nagpapababa ng mga stats ng kalaban ng 30% sa loob ng 20 segundo. Divine Blessing, kung ang gumagamit ay isang swordsman, pinapataas nito ang antas ng lahat ng kasanayan ng 2 sa bawat pag-level up, at nagdaragdag ng 2 karagdagang stats. Evolution Growth, hindi pa unlocked. Nakakuha rin siya ng 3 karagdagang kakayahan, Phantom, Abyssal Link, at 9 Dragon Strike. Sa mismong sandaling iyon, malakas na sumigaw ang Cobalt Chieftain at tinawag ang kanyang hukbo na agad na sumugod para umatake. Nakangiting sinabi ni Sharon sa kanyang kaibigan na magtago at siya na ang bahala rito. Ngumiti ito at sinabing, magandang ideya. Pagkatapos, nagtago siya habang nagsimulang maghanda ang ating bida para sa laban. Mahigpit niyang hinawakan ang espada, hinayla ito pasulong, at ilang beses itong iwinasiwas, nagdudulot ng mga makapangyarihang atake. Tinitingnan siya ng kanyang kaibigan nang may paghanga at naisip na napakalakas niya. Sa oras ding iyon, tinadyakan ng Cobalt Chieftain ang lupa, ngunit nagawa ng ating bida na tumalon sa gilid sa tamang oras. Galit na galit, ibinaling ng halimaw ang tingin nito sa kanyang direksyon, pagkatapos ay iwinasiwas ang sandata nito at tinamaan ang katawan ng manlalaro. Nang makita ito, labis na nag-alala ang kanyang kaibigan at tinawag siya. Ngunit sa katunayan, ginamit ni Sharon ang Phantom Skill, na lumilikha ng duplicate na maaaring kontrolin at may 50% ng orihinal na lakas pati lahat ng kakayahan nito. Maaaring magpalat ang gumagamit ng lugar kasama ang duplicate anumang oras. Tumatagal ang skill ng 30 segundo na may cooldown na 5 minuto. Pagkatapos salakayin ang halimaw, lumabas siya mula sa mga anino, na ikinagulat nito. Nilapitan niya ito mula sa likod at inihataw ang espada, nagdulot ng isang makapangyarihang atake gamit ang Stormblade skill, na nagtanggal ng 105 units sa health ng halimaw. Pagkatapos nito, tuloy-tuloy siyang umatake, itinaas ang espada sa ibabaw ng kanyang ulo, at malakas na sumigaw habang ginagamit ang Thunder Flash. Sa pamamagitan nito, nagdulot siya ng isang makapangyarihang cross-strike na nagbawas ng kalahati ng health ng halimaw.
Labis na nagalit ang halimaw at ibinuka nito ang mga braso. Pumunta sa gilid at inactivate ang furry state na nagdagdag ng 100% sa kanyang attack power. Tumalon si Sharon sa gilid at inisip na mabagal ang attack speed ng boss, kaya kahit gaano kalaki ang nadagdag na damage nito, madali pa rin niya itong maiwasan. Biglang sumugod ang Cobalt Chieftain upang umatake at ibinagsak ang kanyang palakol sa lupa, ngunit mabilis na tumalon ang ating bida palayo. Sa kasamaang palad, bigla siyang bumangga sa binti ng halimaw. Inactivate ng Cobalt ang acceleration skill, na nagdagdag ng 100% sa kanyang attack speed, at nagsimulang iwas-iwas ang braso nito ng walang direksyon. Si Sharon ay patuloy na umiwas habang napapangiwi at iniisip na pati attack speed ng halimaw ay tumaas din. Biglang may lumipad na magic projectile patungo sa ulo ng halimaw. Tinawag siya ni Blackie na tanga at tinanong kung nagustuhan niya ito. Ngunit agad na nawala ang kanyang kumpiyansa nang makita niyang 30 hapi lang ang nabawas nito. Naisip niya na ang kanyang skill ay may kaparehong damage lamang sa normal na atake ni Sharon. Ang halimaw ay tumingin sa kanya ng may mabagsik na tingin, at napansin ito ng ating bida. Sinabihan niya ang kaibigan na tumakbo. Ang Cobalt ay agad na sumugod kay Blackie, at siya ay natamba sa takot. Habang papalapit ang palakol, napapikit siya at napamura. Iniisip na mamamatay na siya sa unang pagkakataon. Ngunit nang walang nangyari, iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita sa harap niya ang maraming tanikala na nagbigkis sa halimaw, at ang palakol nito ay tumigil sa harap ng kanyang mukha. Hindi nagtagal bago ginamit ni Sharon ang skill na Abyssal Link, na nagpapatawag ng mga tanikala upang bigkisin ang kalaban at bawasan ang armor nito ng 100%. Ang epekto ay tumatagal ng 3 segundo at may cooldown na 1 minuto. Sumigaw ang ating bida na muntik na iyon, ngunit ilang segundo lang ay nabali ng kalaban ang mga tanikala. Nang hindi nasasayang ang oras, agad siyang sumugod upang umatake at biglang lumitaw sa tabi ng ulo ng halimaw. Nag-concentrate siya, nag-ipon ng lakas sa espada, at nagbigay ng isang malakas na atake sa ulo ng halimaw, pagkatapos ay ginamit ang skill na Storm Blade. Samantala, tumakbo si Blackie upang magtago at sumigaw na kailangan niyang umalis dahil hindi niya kaya ang laban na ito. Matapos mabuhay sa makapangyarihang atake, mas lalong nagalit ang halimaw at mas mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata. Napansin ito ni Sharon at nagmadaling umaksyon. Bigla itong sumugod at iwinasiwas ang kanyang sandata. Agad na nagpalayo ang ating bida ng distansya mula sa halimaw. Pagkatapos, binuksan ng Cobalt ang kanyang bibig at nag-ipon ng enerhiya, at may mga asong lumabas mula sa ulap ng liwanag na agad sumugod upang umatake. Iniulat ng sistema na may natitirang 2 minuto, at inisip ng ating bida na tinatawag ng halimaw ang mga mobs upang bumili ng oras. Hindi niya maaaring hayaang makalamang ito. Wala siyang ibang magawa kundi gamitin ang skill na ito kahit hindi siya sigurado kung hanggang kailan niya makokontrol ang 9 Blades of the Abyss dahil sa kanyang. Sa kasalukuyang kalagayan, natanggap niya ang babala ng sistema na mayroong espesyal na mental attribute sa God Realm na tinatawag na Psychic Power. Ang labis na paggamit nito ay nagdudulot ng matinding sakit at isang mekanismo rin ito na ginawa upang protektahan ang mga manlalaro. Hindi tulad ng endurance na nagpaparalisa sa manlalaro kapag umabot sa 0, ang tuluyang pagkaubos ng psychic power ay magpo-force log out sa manlalaro mula sa laro. Sa mga matitinding kaso, maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa totoong buhay. Ang mabibigat na laban at paggamit ng mga espesyal na kasanayan ay nagpapataas ng konsumo ng psychic power. Inisip niya na wala siyang karapatang mag-alala tungkol dito ngayon, kaya ginamit niya ang skill na 9 Dragon Strike. Isang magic circle na may 9 na blades ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa.
Ang skill na ito ay instant na lumilikha ng 9 Abyssal Blades, na bawat isa ay nagdudulot ng 30% ng damage ng orihinal. Ang skill ay tumatagal ng 20 segundo at may cooldown na 5 minuto. Samantala, papalapit na ang mga aso, ngunit pagkalapit nila, agad na sumabak sa laban ang 9 na blades at nagsimulang umatake. Iwinasiwas ng ating bida ang kanyang espada, iniisip na gaya ng inaasahan, napakahirap kontrolin ng 9 na espada. Pagkatapos, muli niyang inihampas ang espada, at ang natitirang mga blades ay agad na lumipad patungo sa halimaw. Nang tumama ang mga ito, nagdulot sila ng malakas na pinsala, halos maubos ang health bar ng halimaw. Pagkabawi ng mga blades sa kanya, muling inihampas ni Sharon ang kanyang espada, iniisip na isang huling hampas na lang ang natitira. Ngunit nang siya ay akmang hahampas, parang nakuryente ang kanyang katawan at naglaho ang mga blades. Nagbabala ang sistema na masyadong mababa ang antas ng psychic power. Dahil dito, siya ay na-immobilize. Kapag umabot sa 0 ang kanyang psychic power, automatikong isasara ng laro ang kanyang session at ilalagay siya sa sapilitang pagtulog ng ilang sandali. Hindi siya makakapag-login muli pagkatapos nito. Pagkatapos ng mga babaalang ito, hinawakan niya ang kanyang ulo at napangiwi sa sakit. Tinawag siya ng kanyang kaibigan at nagtanong kung maayos lang ba siya. Tahimik na inabot ng ating bida ang kanyang espada at tumayo. Nag-aalala si Blackie at sinabi na hindi niya kailangang magpakalayo-layo sa ganito. Mayroon na lamang silang 1 minuto upang tapusin ang quest. Kung mamamatay sila dito, mas marami pa silang mawawala. Matapos ang laban, napabuntong hininga ng malalim si Xiong at naisip, hinihingi ba niyang sumuko ako? Sa nakaraang buhay niya, nagsumikap siya, hindi kailanman nagreklamo, at tinulungan ang traidor na iyon na buuin ang kanyang imperyo. At lahat ng ito ay nauwi lang sa pagtataksil at walang awang pag-aalis sa kanya. Hindi niya alam kung ito'y biyaya mula sa langit o kapritsyo ng kapalaran, pero nagawa niyang maglakbay sa espasyo at panahon. Pwede ba siyang sumuko ngayon? Sa pag-iisip na iyon, napangisi siya at tinawag ang kanyang doppelganger, sabay sigaw na babaguhin niya ang kanyang tadhana. Sa isang mabigat na hakbang, ginamit niya ang gravity surge skill at sumugod kasama ang kanyang phantom. Nang malapit na sila sa halimaw, sabay silang tumalon at mahigpit na hinawakan ang kanilang mga espada. Napahinto ang halimaw, hindi sigurado sa gagawin nila. Pagkatapos, si Sherfong at ang kanyang phantom ay tumarget sa mga mata nito at ginamit ang Stormblade upang batasin ang eyeball nito. Pagkatapos nila itong mabulag, bumaba sila at sunod-sunod na nagbigay ng mabilis na mga atake. Galit na iwinasiwas ng halimaw ang kanyang sandata, umaasang matatamaan sila, pero pareho silang nakaiwas. Pagkatapos, inextend ng phantom ang espada nito sa harapan, na parang nagsisilbing suporta. Tumalon si Xiong mula rito at sumugod sa halimaw. Ang dulo ng kanyang espada ay nagliyab dahil sa bilis, at agad siyang nagbigay ng malakas at tiyak na saksak, tumatagos sa katawan ng halimaw. Matapos ang atakeng iyon, agad na gumuho ang katawan ng halimaw. Iniulat ng sistema na napaslang niya ang isang level 5 Elite Cobalt Chieftain na may 500% increase sa EXP. Nakakuha siya ng 2,350x. Natapos niya ang time-limited quest. Siya ang kauna-unahang manlalaro sa God's Realm na nakapatay ng isang Chieftain monster. Ang kalidad ng mga gamit mula sa Cobalt Chieftain ay tumaas ng 200%, at ang kanyang reputasyon sa Starmoon Kingdom ay tumaas ng 10 puntos. Samantala, nadismaya si Blackie dahil hindi siya nakatulong sa kaibigan niya sa laban na iyon. Pagkatapos ng isang maikling pahinga matapos ang matinding labanan, napabuntong hininga ang ating bida at isinuksok ang espada, sabay lingon sa mga gantimpala.
Pinulot ng kanyang kaibigan ang ilang gamit, lumapit sa kanya, at sinabi, "Ang ginawa mo ay talagang kamangha-mangha." Ipinakita ni Sharon sa kanya ang isang libro at sinabi na nag-drop ang boss ng isang skill book para sa kanya. "Ang swerte mo naman ngayon, sobrang baliw." Nanatili siyang tahimik, napabuntong hininga ng malalim, at naisip kung anong silbi ng swerte na ito. Wala siyang ginawa kundi panuurin ang buong laban. Pagkatapos, ngumiti siya at tinanong ang ating bida kung pwede siyang turuan nito kung paano maglaro ng maayos. Gusto niyang maging mas malakas at makatulong sa mga oras ng pangangailangan.